May mga pag-uugaling nakakahadlang sa atin para marating ang gusto nating marating. May mga pag-uugaling nakakahadlang para makamtan ang makabuluhang tagumpay sa buhay. Alamin po natin kung ano-ano ang mga ito. Alamin po ang top 5 ugaling dapat nating baguhin kung gusto nating maranasan ang makabuluhang tagumpay sa buhay. Ito po si Dr. Iris, isang medical doctor dito sa Canada at creative director ng Filipino Success Movement. Dito po sa ating samahan, we like to share insights and recommendations na makakatulong po sa inyong paglalakbay para maranasan ang makabuluhang tagumpay sa buhay. At ito po ay sa 4 na aspeto, ang physical, emotional, mental at spiritual aspects. Base po sa naging personal kong karanasan, ang 5 ugaling ibabahagi ko sa inyo ngayon ang naging mga pinakamalaking hadlang sa buhay ko noon. Kaya naman po, very chaotic, magulo, walang malalim na kasiyahan at di makabuluhan ang life ko noon. At ito po ay di lang nangyari sa akin, kundi sa napakaraming tao na rin pong dati-rati ay hindi masagana ang buhay, pero nung binago nila ang mga ugaling ito ay nakamit nila ang makabuluhang uri ng tagumpay sa buhay. Unang ugaling dapat baguhin ay ang pagkakaroon ng saradong kaisipan, yung tinatawag na rigid na pag-uugali, walang flexibility. Kung ano ang nakagisnan ay yun na lang lagi ang pinaniniwalaan. For example, ang paniniwalang ang mga mayayamang tao ay masasama. Pag ito po ang pinaniniwalaan natin, ang mangyayari po ay binibigyan natin ng command, subconsciously, ang ating utak para iwasan ng mga opportunities na makakatulong sa atin para tayo yumaman. Ang utak po kasi natin ay parang computer at ang mga belief systems natin ay parang programang inilalagay natin sa computer natin at ito ang sinusundan niya para siya ay tumakbo at para patakbuhin niya ang buhay natin. So kung ang programming ng utak mo ay ang paniniwala sa isang bagay lamang at di ka open at wala kang flexibility sa pananaw mo sa mga posibilidad, then you will miss out on a lot of opportunities. Kasi yun lang ang alam ng program ng computer mo. Kulang sa updates, walang ibang software, kaya limitado lang din ang pwedeng gawin ng computer mo. On the other hand, kung ikaw ay flexible at adaptable, kung bubuksan mo ang isip mo sa ibang pananaw, maliliwanagan ka sa iba't ibang oportunidad na meron sa kapaligiran mo. For example, kung ngayong panahon ng krisis, di ka makapagtrabaho ng dati mong trabaho, pero open ka sa pagbabago. Ang programang ibinibigay mo sa utak mo ay maging alerto sa mga iba't ibang paraan para kumita, katulad ng pagiging online freelancer, for example. Ang gagawin ng utak mo ngayon ay palalawakin ang scope of attention and focus para makapaghanap ng mga iba't ibang uri ng freelancing work. So in this way, mas maraming kayang gawin ang computer mo kasi meron kang iba't ibang softwares na naka-install dito, iba't ibang pananaw, kaya mas tataas ang kapasidad mong makagawa ng mas maraming bagay. Kaya po kung ang pag-iisip ay medyo hindi ganun ka-flexible, baguhin po natin ito. Maglagay ng maraming iba't iba at magagandang software sa computer nyo para mas marami kayong capabilities na magbibigay sa inyo ng makabuluhang tagumpay sa buhay. Ang ikalawang ugali naman ay ang pagkakaroon ng takot makipagsapalaran. Lagi ko pong nababanggit ang tungkol sa paglabas sa comfort zone bilang paraan para maabot ang mga pangarap sa buhay. Ang mga tao pong takot makipagsapalaran, takot sa failures, at walang tiwala sa sarili ay di masyado malayong mararating dahil takot humakbang patungo sa pag-unlad, kaya kailangan pong baguhin ang pag-uugaling ito. Failures are part of life po, huwag matatakot makipagsapalaran. Asahang maaari kang mag-fail sa una, ikalawa, ikatlo, ikasandaang try mo. Pero sabi nga ni Thomas Edison, ang inventor po ng light bulb, nung tanungin siya kung anong pakiramdam niya na nag-fail siya 10,000 times sa kanyang experiment bago maging successful ang pagkadiskubre niya sa light bulb, I didn't fail, I just found 10,000 ways that don't work. Imagine niyo po kung gumive up si Papa Edison sa kanyang ikatlo, ikasandaan o ikalibong try, di wala po tayong light bulb ngayon. Kaya huwag pong matakot makipagsapalaran dahil if it doesn't work out now, it's just discovering another way that won't work. Ang ikatlong ugali naman po ay ang pagiging ingrato, hindi marunong magpasalamat sa mga pagkakataon, mga problemang dumarating at mga taong nakatulong sa inyo. Kung susuruin niyo pong mabuti ang buhay ninyo, magiging honest kayo sa sarili niyo, mapapansin niyo na ang mga pagkakataong kayo ay may hinarap na problema
o mga pagkakataong may nakatulong sa inyo. Mapakapamilya man, kaibigan o katrabaho, ito ang mga pagkakataong kayo ay mas naging malakas, matatag at progresibo. At ang mga tao pong panay reklamo at hindi marunong magpasalamat sa mga challenges ng buhay at sa mga taong nakatulong sa kanila ay ang mga taong limitado sa maaari nilang marating. Tandaan po lagi, ang mga truly successful na tao ay ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob, marunong magpasalamat sa mga blessings at kahit sa mga problemang dumarating sa buhay nila, dahil ito ay mas nagpalakas sa kanila. Ika-4 na ugaling dapat mabago ay ang hindi pagkakaroon ng pag-ako or accountability. Ito po ang ugaling laging naghahanap ng masisisi at hindi tinitingnan kung ano ang naging bahagi ng personal na kilos natin sa ating sitwasyon. Halimbawa po ay ang pagkakaroon ng sakit. Imbis po na tingnan kung ano ang naiambag ng lifestyle ninyo sa pagkakaroon ng diabetes, high blood pressure, high cholesterol, sisisihin po ang genetics. Namana ko lang to sa nanay ko o tatay ko. Alam naman po natin na karamihan sa mga sakit ng modernong tao ngayon ay dala ng lifestyle o paraan ng pamumuhay. Another example po ay ang pagsisi sa ibang tao kung bakit ganito ang buhay nyo. Binuntis kasi ako ni so-and-so. Iniwan niya ako. Sisi dito, sisi doon. Remember po, sa sitwasyong ito, it takes two to tango. Imbis na sisihin ng iba, honestly look at your own contribution sa sitwasyon. Accept it with grace and without judgment. Don't judge yourself too harshly kung kayo ay nagkamali sa desisyon ninyo. Huwag po mag-self-pity. Dahil ang maling desisyon ay magsisilbing life lesson, mas magiging matatag kayo. Wala naman pong taong perpekto, lahat tayo nagkakamali, so be kind to yourself. It's more important that you learn from your mistakes. Kapag kasi panay blaming o pagsisisi ng ibang tao ang mentalidad natin, we fail to grow dahil di natin nakikita ang naiaambag ng sarili nating kilos sa mga sitwasyong pinagdadaanan natin at di rin natin magagawa ang pangsariling quality control para pagbutihan ang mga decisions at gawain natin next time. Ang ika-5 ugali po ay ang di pagkakaroon ng disiplina. Ang mga taong walang disiplina ay kadalasang di makakaranas ng kaunlaran sa buhay dahil hindi sila willing magsakripisyo at gawin ang dapat gawin sa panahon na dapat nila ito gawin para baguhin ang buhay nila. Halimbawa po ay ang disiplina sa trabaho. Kung wala tayong disiplina sa sarili pagdating sa trabaho, mahirap mangyaring tayo ay ma-promote o kaya mapaunlad ang ating mga negosyo. Kung wala tayong disiplina sa pagising, mahirap asahang marami tayong ma-accomplish for the day. Kung wala tayong disiplina sa pag-ehersisyo at pagkain ng tama, mahirap pong asahan na parang magic na lang na magkakaroon tayo ng fit and healthy body. Kaya kung wala pong disiplina sa buhay ninyo ngayon, kailangan po itong baguhin para magkaroon ng masagana, maunlad at makabuluhang pamumuhay. Yan po ang top 5 na kaugaliang dapat nating baguhin para mas madali po tayong makapag-level up sa buhay at tayo'y makaranas ng makabuluhang tagumpay. Kung gusto po ninyo ang listahang ito in ebook format, libre lang po ito. Join po kayo sa Filipino Success Movement Group natin sa Facebook. Pwede nyo rin po itong i-download as a podcast episode. Coming soon po sa iTunes, Google Play at Spotify para mapakinggan ninyo ito sa inyong phone kahit saan man po kayo. Just search for Filipino Success Movement Podcast. Follow din po kayo sa Facebook, Instagram at YouTube, and coming soon sa TikTok for your daily dose of meaningful living and meaningful success inspiration. And for a chance to win appreciation prizes para sa aming mga followers sa iba't ibang platforms na ito. As always, mabuhay ka kaibigan. Mabuhay po tayong mga Pilipino.